Yes, she is. Now I want you to say it. Malupit nitong sabi. Tell me you want me. His tongue encircled her nipple with wet kisses. She gasped breathlessly. Nabuo mo na sa isip mo gusto ko rin ito, di ba? Aniya na tumaas at bumaba ang dibdib sa hindi pantay na paghinga. Bakit kailangang sabihin ko pa? Her eyes defiant. Kumabala si Kurt at tinitigan siya. Her lips bruised and swollen. I normally don't bite the hands that feed me, Jade. Pero may hangganan ang kontrol ng isang tao. Besides, I haven't had a woman myself since I took this job of protecting you. So it isn't bad at all if you will provide me my biological needs. Patuloy ito sa pang-iinsulto, hoping she'd really call this off. Subalit na natiling nakatitig sa kanya ang dalaga. Her brown eyes turned a shade darker in a mixture of anger and passion and desire and pride. Muli nitong inangkin ang mga labi niya. Mapusok, his tongue erotic and carnal. Gustong burahin ang katayugan sa mga mata ng dalaga. She moaned in protest and in surrender. Wake up, Jade. Don't be a fool. Ang lalaking ito'y wala man lang kahit na kaunting pagtingin sa iyo maliban sa binabayaran ng tiyuhin mo yan. Hindi mo ba nahihimigan ang insulto sa tinig niya para sa'yo? O para sa babaeng pangkalahatan? Iyon ang isinisigaw ng munting bahagi ng utak ni Jade. Ngunit isinasaksak niya iyong pilit sa pinakailalim pa ng kaisipan. Iniisip pa lang niya ang maaaring mangyari sa kanila sa sandaling iyon ay may kung anong init nang naglalanda sa buong pagkatao niya. Init na hindi niya kailanman nararamdaman kahit kailan. May mga boyfriend na nagdaan sa buhay niya sa Amerika. They kiss and they touch. She allowed those pero may kulang. Hindi sapat ang ginagawa ng mga iyon upang madama niya ang excitement na nararamdaman niya kay Kurt sa kabila ng kagaspangan nito, ng pagiging vulgar nito. Ang presensya lang nito sa silid ay sapat na upang manayo sa sensasyon lahat ng mga balahibo niya sa katawan. Maliban doon, may kung anong pinukaw si Kurt sa kanya. Something like protectiveness, which is very strange dahil hindi ba't kaya naroon si Kurt ay upang protektahan siya. Pero bakit iyon ang nadarama niya para sa lalaki? Deep in her heart, naniniwala siyang panlabas lamang ang kagaspangang iyon, that behind the mask there lies a tender man. Gusto niyang patunayang hindi lahat ng mga babae tulad ng pagkakakilala nito. Bagaman wala siyang ideya kung bakit ganoon ang pananaw nito. Siguro totoo ang nabasa niya. That women in general had maternal instincts and that generally they want to protect their men. At gaano man kamacho ang isang lalaki, their boys by heart. Napigil lang anumang iniisip niya ang nararamdaman ng kamay nito sa garter ng briefs niya and pulled it down. Pinakawalan ni Kurt ang mga labi niya and raised his face a little. Say you want me, Jade. Utos nito. Don't make me say it, Kurt, please. Her voice soft and pleading. Sinasabi na ng katawan ko ang gusto mong marinig. Now, allow me to kiss you back. Bulong niya rito. So, kiss me back. Nagsasalubong ang mga kilay nitong sabi. How can I? Kung ang nasa isip mo ay saktan ako. She whispered softly. Do you always make love this way? Tumaas ang kilay ng lalaki. Why? Have you been comparing me with your previous lovers habang hinahagan at dinadama kita? Tumalim ang tinig nito. And you found me lacking? Are you worried you won't be satisfied? That I won't let you come? Kurt, bahagi ng isip niya ay nag-uutos na itulak ito at itaboy sa sariling silid. Subalit wala siyang lakas para gawin iyon, and what does matter, it matter after all. This is him. Si Bradley ay pino at magalang, pero hindi niya matutuhang mahalin. She even thought at first na gusto niya ito. Gusto all right, pero hindi ganon kalalim ang pagkatapos ng disco at date ay gusto na niyang umuwi. I have yet to meet a woman na magrereklamo sa akin, Jade. Kaya alisin mo sa isip mo yan. For me, sex is a two-way traffic. I'll make your ass faint when you reach your climax. She winced at his explicits. You're dirty, Kurt, she said patiently. Hindi ako masamang babae, so please don't treat me as if I am war. All women are wars. Sa magkakaibang paraan, his teeth caught her shoulder and beat it a little harder. Napapikit si Jade.
ano ang ginagawa niya at ibinibigay niya ang sarili sa isang lalaking walang paggalang sa babae, higit sa lahat sa kanya. At sinong babae ang nanakit dito at ganito na lang ang kaisipan nito? Gusto na niyang sundin ang sinasabi nitong manlaban siya at ipadamang hindi niya gusto ang nangyayari. In fact, alam niyang hindi kailangan ni Kurt ang panlalaban niya dahil natitiyak niyang hindi siya pipilitin nito kung magiging matatag siya sa pagtanggi. Subalit tuloy ang nawala sa isip niya ang pagtutol when the tip of his tongue touched her nipple again and again na napipigil ang paghinga niya. Then he drew one erect nipple into his mouth and sucked it hard. Hindi gustong huminga ni Jade. She raised his body to give him more access. Now she knew what pleasure pain means. Damn you, Jade. You don't have to be this pliant and soft and submissive, ang isip ni Kurt. He was deliberately hurting her a little. Gusto niyang matakot ang dalaga, pero sa halip ay nagpaubaya ito. Did she really hunger for sex so much na kahit ano ang gawin nito ay nagpapaubaya si Jade? And God, he had never been this aroused na gusto niyang angkinin na ang dalaga kaagad. He wanted to devour her, taste every damn inch of her body, take all of her. Mas nakakalasing pa si Jade kaysa pinakamatapang na alak na natikman na nito. Those delicate shoulders na kakakitaan pa ng bakas ng kagat nito. Her small and firm breasts are taunting him. Her waist he could span into his two hands. Her body silky soft, her mouth as sweet as honey. And she's damp and ready. At sa liwanag ng ilaw sa buong silid ay nakikita nito ang pamumula ng balat ng dalaga sa bawat daanan ng halik niya. His stubbles are growing already, not to mention his teeth and rough hands. Muli nitong marahas na inabot ang buhok ng dalaga at inangat ang ulo sa pagkakahiga and claimed her mouth while he kneaded her one breast. Fact is, hindi nito gustong pakawalan ng mga labi ni Jade. He couldn't have enough. His tongue plundered inside her mouth. Her tongue met his and played with it, suckled it gently that he was sure he groaned aloud. Naiinip na pilit na ginagalaw ni Jade ang katawan niya. Naiinis siyang hubad na siya subalit na natiling nakapaikot ang tuwalya sa bewang ni Kurt. Though she could feel his arousal na nasasaktan siya sa tuwing idinidiin ito ang balakang sa kanya. She tried to reach for the towel upang tanggalin ito. Natigilan si Kurt at pagkuway tumaas ang sulok ng bibig sa tila ngiti. He raised his body. Now, aren't we impatient? Bumangon si Jade at umatras sa may headboard. Kahit paano hindi niya gustong ihantad ang kahubdan sa mga mata nito. Niyakap niya ang mga tuhod. You're so lovely. Ani ni Kurt sa kanya na mismo, ito'y namangha sa binitawang papuri. Since Elaine, wala itong natatanda ang nagbigay ng tapat na papuri sa isang babae. Maliban sa sandaling iyon, hinagod ng tingin ang posisyon ni Jade. Para kang isang sculpture na minsang nakita ko sa isang antique shop sa Houston. Ang tanging takip sa katawan ay ang sarili ring katawan at buhok. I wanted to buy it then but I can't hardly afford it. His voice didn't sound as if he was giving her a compliment, but his eyes were. At sapat na iyon para kay Jade. Nagpatuloy si Kurt habang inaalis ang pagkakaikot ng tuwalya sa bewang. It was sculpted by some Italian master, I can't even remember the name. At kahit marahil kaya kong bilhin, wala akong paglalagyan ng estatwang yon. Tuloy-tuloy nitong sabi. Jade expected him to continue, but he climbed up. He couldn't have meant that he had no home. Inihagis ni Kurt ang tuwalya sa sahig. Nahantad kay Jade ang katawan ng lalaki, so dark and viril. Her eyes moved down to the flat and muscled stomach and down to his. She sucked her breath aloud kasabay ng panlalaki ng mga mata niya. He was fully aroused. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.